Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. At samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat, walang anumang sino man makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Winika ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama, at nililiman sila ng isang alapaap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya." Pagdakat, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakita nilang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, mahigpit na nagubilin sa kanila ni Jesus na huwag niyo sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nilang tagubiling iyon. Ngunit sila-sila'y nagtatanungan kung anong kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ay natunghayan natin ang salaysay ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. At katulad ng karanasan ng mga alagad, nandun din yung pagtatanong natin, ano nga bang ibig sabihin nito sa ating buhay? Kasi pag titignan niyo po yung mga nakahanay na pagbasa natin taon-taon pag panahon ng Kwaresma, ang ikalawang linggo, laging ang ebanghelyo po ay Transfiguration. Sa mga paliwanag, pagbabalikan po natin dahil hindi lang minsan kami nagsesermon tungkol sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Alam natin na yung Transfiguration ay pagpapatanaw ng Panginoon sa kanyang 3 alagad kung anong mangyayari sa kanya. Dahil maalala natin, habang kasama nila ang Panginoon, ang dami niyang mga bagay na ginagawa, maraming mga bagay ang kanilang kailangang matutunan. Pero makita nga natin sa pagtatanong ng mga alagad, tinatanong nila, ano nga ba ibig sabihin ng muling pagkabuhay na yon ng Panginoon? Dahil hindi ganong kaliwanag sa hanay ng mga Hudyo yung katotohanan na yon ng muling pagkabuhay. Hati ang kaisipan ng mga Hudyo tungkol doon. At marahil sa ganong diwa din, yun din yung tanong, bakit taon-taon meron tayong Kwaresma? Bakit taon-taon ang ebanghelyo laging pagbabagong anyo ng Panginoon tuwing ikalawang linggo? At anong ibig sabihin nito sa ating buhay? Pag tinignan po natin ngayon, ang karanasan na ito ng pagbabagong anyo ng Panginoon, paano natin mararanasan? Kung titingnan natin ang bagay na ito na bahagi ng ating pagdadasal. Alalahanin natin na ang pagpanik sa bundok, sa banal na kasulatan, ay pakikipagtagpo sa Diyos. At kung babalikan natin ang mga ebanghelyo sa unang linggo at sa ikalawang linggo, kung ang unang linggo, laging tukso ng
Panginoon ang dinadanas at sa ikalawang linggo ng Transfiguration, pag tiningnan po natin, ang parehong 2 linggo na ito, parehong linggo ng panalangin. Kasi sa ating pagdadasal, yan ang 2 karanasan na laging mararanasan natin. Minsan sasabihin natin, Father, habang ako po'y nagdadasal, para bang lalo akong sinusubok. Habang ako po nagdadasal, para bang laging nandun yung tukso. Habang nagdadasal ka, saka tutunog yung cellphone. Habang nagdadasal ka, saka ka nakakatulog. Habang nagdadasal ka, kung ano-ano yung naiisip mo. Habang nagsisimba ka, yung diwa mo, nandun yung alisin ka dun sa ginagawa mo o sa simbahan. At pagdating sa buhay, habang nagdadasal ka, habang lumalapit ka sa Panginoon, pwede mo sabihin, mas mahirap po yung pinagdadaanan ko sa buhay. Mainam pa po nung di ako nagdadasal, parang masarap yung buhay ko. Akala mo lang yun. Kasi nga hindi ka nagdadasal. Pero yun yung katotohanan. Sa araw-araw na ating buhay, sinusubok tayo. At sa pagdadasal, nililiwanagan yung ating pag-iisip at puso. Pero hindi rin naman po masasabi natin na habang tayo nagdadasal, puro na lang hirap, puro na lang tukso, puro na lang pagsubok. Nandun din sa pagdadasal natin yung karanasan ng pagbabagong anyo ng Panginoon. Kaya nga hindi rin natin po maitatanggi pagka tayo nabibigatan, pagka tayo nahihirapan, pagka tayo naguguluhan, pag may pinagdadaanan tayo sa ating buhay, pag mayroong mga sakit, may mga pagsubok, wala kang ibang talagang babalingan din kundi ang pananalangin. Ang pagharap sa inyong munting altar sa tahanan at lalong higit, ang pagpunta sa simbahan at mga bahay dalanginan. At sa tuwing tayo tumitigil at naglalaan ng panahon na yon, naliliwanagan tayo. Nararanasan natin yung pagbabagong anyo na yon ng Panginoon. Marahil sasabihin natin, hindi naman po, Father, nawawala yung paghihirap ko, yung pagsubok ko. Ganun din naman. Kung aalalahanin natin yung karanasan na yun ng Transfiguration ng mga apostol. Marahil ng tagpo na yon, talagang wow experience para doon sa 3. Pero anong paalala ng Panginoon pagbaba nila ng bundok? Huwag nilang ipahakukwento yon hanggat hindi nangyayari yung pangyayari na mamamatay at muling mabubuhay. Anong ibig sabihin? Mangyayari pa rin lahat ng bagay na mangyayari. Pero yung karanasan na yon na nararamdaman mo na na sa gitna ng tukso at pagsubok, sa gitna ng kapayapaan na yon na matunghayan mo at maramdaman mo ang Diyos, yun yung napakahalagang bungat karanasan ng pagdadasal. Na nandun, nakasama lagi natin ang Panginoong Diyos. Kaya nga, kahit pumapasok na tayo sa panahon ng Kwaresma, ang laging karanasan pa din na bunga ng pagdadasal ay yung makita natin ang kadakilaan ng Diyos, na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay kasama natin, na ang Diyos ay Emmanuel. Hindi natatapos ang presensya na yon ng Panginoon sa panahon ng Pasko. Araw-araw sa buhay natin, pinamamalas niya. Hindi lang ang kanyang presensya, kundi maging ang kanyang luwalhati. Kaya po, sa pangalawang linggo ng panahon ng Kwaresma, yan ang patuloy na paanyaya sa atin. Ang mas malalim at marubdob na karanasan ng ating pagdadasal, na mapagnilayan natin ang ating buhay. Kaya taon-taon ginagawa natin. Kasi hindi po pwedeng tumitigil tayo na magdasal. Kaya nga doon bumabalik sa akin yung
Sinasabi ng professor namin nung araw, hindi ko makalimutan kasi akala ko pag mabait ka na, pwede na. Kasi sabi niya, it's a sin to be good. Paano naging kasalanan yung maging mabuti? Mabuti ka nga if you can be better. It's a sin to be good if you can be better. Yung karanasan ng pagtukso habang nagdadasal, yung pagsubok sa buhay natin habang tayo nagdadasal, yung mga luwalhati at mga saya't galak na nararanasan natin sa ating pagdadasal, lahat ng iyon magkakaugnay. Kaya nga po, doon magandang balikan yung karanasan ni Abraham na tinuturing nating ama ng pananampalataya. Sa Ebanghelyo, sa unang pagbasa, natunghayan natin kung papaanong sinubok ng Diyos si Abraham. Sinubok siya na ihandog niya yung kanyang kaisa-isang anak. Kung babalikan natin ang buhay ni Abraham, sa aklat ng Genesis, pag binasa niyo po, ang dami niyang pinagdaanan. Ang dami niyang pagsubok na pinagdaanan. At pagbabasahin niyo po yun, yung dinadaanan natin sa ating buhay, dinaanan lahat din yan ni Abraham. Paghahanap buhay, pakikipagsapalaran, pagsisimula, pag-aasawa, paghahangad na magkaroon ng pamilya at magandang mga pangarap para sa pamilya. Pero sa paglipas ng matagal na panahon, wala silang anak. Pero di naman siya pinabayaan ng Diyos. Nagkaroon naman siya ng anak sa iba na noon ay pinahintulot yun dahil wala nga silang anak na mabigyan ng anak para makapagpatuloy. Matiyak na mayroong mag-aalaga, na aalala. Pero sa huli, pinagkaloob din ng Diyos. Katulad ng karanasan natin pagka tayo nagdadasal, binabalikan natin yung ating buhay, nandyan yung mga pagsubok, nandyan yung mga hangarin natin lahat. At ibinigay. Sabihin natin, oh, answered prayer. Lumaki si Isaac, kaisa-isa. Lalo silang tuwan-tuwa dahil matanda na sila nun. Tapos dadating yung pagkakataon, sasabihin sa kanya, ialay mo ang iyong anak. Doon hahangaan natin si Abraham. Dahil kung iisipin natin, mas mahirap yung sitwasyon niya kaysa nung una nung wala pa yung kanyang anak na si Isaac. Para ka lang pinatakam, para ka lang sinanay, tas lalong higit, mas matanda na siya ng panahon na yun. Tapos siya pa mismo ang mag-aalay ng kanyang sariling anak. Pero sa kwento, sa unang pagbasa, makita natin, hindi nagdalawang isip si Abraham. Marahil madali lang po yung kwento, pero sa katotohanan ng buhay, sa uri ng pagkatao na meron si Abraham, marahil maraming beses niyang binalikan at pinagnilayan ang bagay na yon sa kanyang buhay. Na pag-iisipin natin, si Isaac, hindi lang isang anak na ibinigay kay Abraham. Yun ang kumakatawan sa lahat ng mga bagay na iniisip natin na makabubuti sa atin. O kailangan natin. O hangad natin. O makapagpapasaya sa atin. At pag binalikan natin sa bandang huli, ang mga bagay na yan na pinangahawakan natin sa ating buhay, hindi naman lahat ng yon ang tunay talaga magbibigay sa atin ng kasiyahan. Sa huli, makikita natin ang tunay na magbibigay talaga ng kasiyahan sa atin ay ang Diyos. Kaya yung pananalangin natin, dadalahin tayo sa pag-ibig. Sa unang pagbasa, nung masubok si Abraham, ng akto ng itatarak niya yung balaraw, pinigilan ng Diyos.
at binigyan siya ng ibang handog. Pero kung babalikan niyo po yung pangalawang pagbasa, yung pagsubok na yun ng Diyos, pinatunayan niya na siya mismo ang nag-alay ng kanyang sariling bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, hanggang mamatay bilang pagpapakita ng pagmamahal sa atin. Kaya po, sa pananalangin, babaguhin tayo. Babaguhin tayo ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Na ang napakahalaga ay yung karanasan na kasama natin sa buhay at binabago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ang mahalaga lang po, pagkaraan na makita natin yung pag-ibig na yan, talagang itaas natin ating sarili sa Panginoon. Tumalima tayo. Mas maging matatag tayo. Mas panghawakan at sundin natin yung kanyang kalooban. Kaya nga, prayer, love, surrender, commitment. Kaya meron tayong mga munting sakripisyo. At habang lumilipas ang panahon, tayo mismo makaiisip kung ano yung mga sakripisyo na yan. Kaya nga pagbaba sa bundok, parang karanasan sa buhay, pagpapanik, mas mahirap. Kahit anong patungo, mas naiinip ka, matagal. Pagpauwi, mas madali. Yun ay kung natuto tayo sa buhay. Kaya nga, it's a sin to be good if you can be better. Na makita natin na meron palang higit na mas mahalaga. Kaya handa ka magsakripisyo, handa ka magtiis, handa kang yakapin. Kasi mas mahalaga sa iyo ay yung pag-ibig ng Diyos. Kasi pag patuloy ka sa panghawak, doon sa mga bagay na yun na inisip mo na mabuti, magmumukmo ka. Baka mamaya, it's really a terrible sin, not just to be good. Kasi sa bandang huli, if you can be bitter. Yun ang masama po. Kung manunumbat ka, kung patuloy na magmumukmo ka, kung hindi mo makikita na ikaw lang sa sarili mo yung gagawa ng hakbang. At yun ang nangyari kay Judas. Kaya nasayang yung karanasan. Tao lamang din po tayo katulad ng mga alagad. Maski sa San Pedro, magkukulang pa din miyat-miyat ang mga apostol. Kaya nga sa huli, matatakot pa din sila at tatakbo sila. Pero yun ang napakaganda sa panahon ng Kwaresma na pinaunawa sa atin. Higit ang pag-ibig ng Diyos sa anumang kahinaan at kasalanan natin. At sa anumang karanasan ng ating buhay, pagsubok man o tukso, o nandun man yung paanyaya sa pagbabagong anyo, laging nandun ang Diyos. Kaya nga sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sana lagi nating mapanghawakan yung karanasan na yun. Na sa anumang dadaanan natin at pinagdadaanan natin sa ating buhay, maging tunay na biyaya para sa atin na malalim at matatag at buong pagtitiwala na tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos dahil nagtitiwala tayong lubos sa Kanya. At handa tayong lumunsad na panibago sa ating mga buhay. Panibagong hamon ng mga pagbabago, ng pagtitiis, ng pagtsatsaga. Kaya lumalalim tayo sa kabutihan. Lumalago tayo sa kabutihan. Kaya siguro sinasabi, pag ang tao tumatanda, tingnan mo nga yung katabi mo, bumabait. Kapag ka tayo naging masama ugali, pumapangit. Pero kapag nandun na nakabukas sa pag-ibig ng Diyos, laging bumubuti. At yun yung nagpapaluwag sa kalooban natin. At yun ang higit na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa buhay natin. Nga lang, nasa ating pagpapasya. Kung paanong pababayaan nating mapuno rin tayo ng liwanag na yun at suminag sa atin at
magliwanag din sa iba.